Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga banyaga, sa hilagang bahagi ng Luzon ay may isang kahanga-hangang bundok na laging nababalot ng ulap. Tinatawag ito ng mga katutubo na pulag na ang ibig sabihin ay puti, simbolo ng kalinisan at katahimikan. Ngunit higit pa sa tanawing maganda, ang pulag ay pinaniniwalaang tirahan ng mga kaluluwa ng mga ninuno. Ayon sa mga matatanda, tuwing ang araw ay sisikat sa pagitan ng mga ulap, maririnig ang mahinang awitin ng mga espiritu, mga tinig ng mga pumanaw, humihiling ng kapayapaan. Walang sino man ang nangangahas umakyat dito, sapagkat ang sino mang aapak sa banal na tuktok ay itinuturing na nanggugulo sa mundo ng mga kaluluwa. Sa paanan ng bundok, may nakatira isang dalagang nagngangalang Luna. Isa siyang ulilang lumaki sa piling ng kanyang amang mangangaso. Tahimik, mabait, at may kakaibang kuryosidad sa lahat ng bagay. Habang ang iba ay lumalayo sa kabundukan, si Luna naman ay palaging nakatingala sa ulap, tila tinatawag ng bundok. Madalas siyang umupo sa tabi ng ilog at obserbahan ang mga ulap na bumababa mula sa pulag. May pagkakataong tila may mga aninong gumagalaw sa hamog at sa kanyang puso may kakaibang sigla at takot na magkasabay. Isang gabi, habang nag-aalab ang apoy sa kanilang kubo, nagsalita ang kanyang ama. Luna, wika nito, ang mga ulap ng pulag ay hindi basta singaw ng langit. Iyan ay mga kaluluwang nagbabantay sa atin. Huwag mong naisin marating ang tuktok sapagkat ang sinumang sumubok ay hindi na muling bumaba. Ngunit sa puso ni Luna, mas malakas ang tawag ng misteryo kaysa sa takot. Nais niyang makita kung ano ang nilalaman ng bundok. Kung totoo ngang may mga kaluluwang nananahan roon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nag-impake siya ng kaunting pagkain at umalis ng walang paalam. Habang siya ay naglalakad paakyat, unti-unting lumalapot ang hamog. Ang mga puno ay tila lumuluhod sa bigat ng hamog at ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Tahimik, tanging yabag ng kanyang mga paa at tibok ng kanyang dibdib ang naririnig. Habang tumataas, napansin niyang lumalamig ang paligid, ngunit hindi ito karaniwang lamig. Ito'y parang lamig na may mga matang nakamasid, malamig ngunit buhay. At sa bawat paghinga niya, may tinig siyang naririnig, mga bulong na hindi niya maunawaan. Bumalik ka! Bumalik ka! Ang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo niyang pinilit ang sarili. Hanggang sa biglang nagbago ang ihip ng hangin at sa harap niya ay bumukas ang isang liwanag, ang tuktok ng pulag. Sa itaas, nakita niya ang karagatan ng mga ulap. Kumikintab ito sa sinag ng araw, parang ginto sa ibabaw ng langit. Naiyak siya sa kagandahan. Napakaganda! Mahina niyang bulong. Ngunit bago pa siya makalapit, unti-unting lumitaw ang mga aninong naglalakad sa ulap. Mga hugis ng mga tao, matanda, bata, mandirigma, mga kaluluwang tila sumasayaw sa liwanag. Hindi nakakatakot, ngunit napakabanal ng kanilang presensya. Isa sa mga espiritu, isang matandang lalaki, ang lumapit sa kanya. Ang tinig nito ay kalmado, malalim, at tila galing sa hangin mismo. Bakit mo ginambala ang aming kapayapaan, anak ng lupa? Nanginig si Luna at lumuhod. Patawad po, sabi niya habang nanginginig ang tinig. Nais ko lang makita ang kagandahan ng inyong tahanan. Ngumiti ang matandang kaluluwa. Ang kagandahan ng pulag ay hindi para sa mga matang mapangahas, kundi sa pusong marunong gumalang. Ngunit nakita ko ang katapatan sa iyong puso. Kaya't hindi ka namin parurusahan. Bagkus, gagawin ka naming bantay ng bundok. At sa isang iglap, tinangay si Luna ng malakas na hangin. Ang kanyang katawan ay naging liwanag at sa kalangitan, unti-unting naganyong ulap, isang ulap na hugis ng dalaga, nakatingala, payapa. Mula noon, tuwing sisikat ang araw at lumilitaw ang ulap sa tuktok ng bundok pulag, sinasabi ng mga matatanda, si Luna yan, ang kaluluwang naglakbay sa langit, ang dalagang naging bantay ng mga kaluluwa. At hanggang ngayon, sino mang aakyat sa pulag ay nakadarama ng kakaibang lamig. Lamig ng presensya ni Luna, ang bantay ng mga ulap. Moral na aral, ang tunay na kagandahan ay hindi laging dapat marating sapagkat may mga bagay na sagrado at nararapat igalang
Sa ating pagnanais abutin ng langit, huwag nating kalimutang manikluhod muna sa lupa. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!